Kay Kristo yung muling nabuhay. Kung tayo po ngayon ay nasa ika-50 araw ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang tawag natin ay Pentecost. 50 araw. Ang gamit sa ika-Hebreo na Pente. So, bahagi yun sa kalendaryo ng simbahan na bakit sinalino ng nakaraang linggo na pag-akyat ni Jesus sa langit may 40 days. Noong nakaraang linggo, hindi yun eksaktong 40 days. More than 40 days. May nanginilipan ng simbahan sa araw ng linggo. Pero ngayong araw na ito ay eksaktong 50 days. Kasi yung kalendaryo mo ng simbahan, yung kalendaryo ng simbahan, kapag nakita ko yung kalendaryo, kapag ang unang araw ay Lunes, kalendaryo ng sibilyan. Kaya first day of the week ay Monday. Pero kapag makakita ko ngayon ng kalendaryo na unang araw ng linggo, kalendaryo ng simbahan. Kaya nga makita ko natin sa pagka nakalipas ng 7 linggo, 7 times 7 equals 49 plus itong araw na itong Sunday ay exactly 50 days. So bahagi yun ang dakilang kamustahan ng kaganapan ng pangako ni Jesus na bagaman siya'y aakyat sa langit ay ipapadala niya ang Espiritu Santo. At ano yung hamon na pinamamadala sa amin ng Panginoon na nakita ko namin yung sa ibang area na nais niyang mapamig ang ating mga tao. Nais niyang gusto niya nagulat ng mga alagad saan nagkakalikod ang mga alagad doon sa pinagtipunan nila ng muling amunang nakapinig ang mga pinto. Bakit natatakot sila sa mga hulo? Alam niyo ang paglaban sa muling nito ay napapalo ng iba't ibang baka. Bahagi yun, well, depende sa mga pusa. Pero yung panayan ay susunod. Ang paglabanan ng mga takot ng alin, siguro sa bahagi ng ekonomiya. Yung iba natatakot gawa ng alin na tarik nitra. Kundi kaya ay yung nakaapak na paglabaas ng mga sweldo. Kasi sa mababaw ng kapalungan ay sila ay nagpasa ng batas na itataas ang sweldo ng 100 pesos per day. Sa mataas na kapulungan, 200. Siguro hindi naman nakakatakot natin yun kasi masaya yung mga manggagawa. Ay, may nakaapak na nagagawa noon, hindi pa alam nila bakit. Kasi kapag yung napaimplement at ibang mga kapitalista yung maaari hindi nila kaya yung pagbabaas, ano yung pwede mangyari? Magbabawas sila ng tao para lang masawan sa daigdig nito na kasama ng kanilang mga business. Maaaring sa tao, lalong-lalo na ngayon, sa mga natural disaster, mga baha, lalong-lalo na kung natapos yung mundo ay marami na natin na pumuntan, ayaw nang lumabas ang bahay. O maaaring lingdon, kundi kaya
nga ay pagputok ng vulkan. Bahagi yun. May iba't iba tayong takot. Pero siyempre, yung iba nakatakot. Kasi bakit? Binoproblema nila yung problema ng kanilang kapitbahay. No? So, may kanya-kanya tayo takot. Pero yung panay, kaya niya Jesus, may dapat paglabanan ng lahat ng takot. Bakit? Ano yung dala niya? Kapayapaan. Kaya nga, kung sabi ni Jesus sa kanyang mga lagad, sumahin niyo ang kapayapaan. Kaya nga, every time na tayo magdeliver ng isa, meron tayong pagbibigayan ng alin. Yung technical term ko dito niya rin. Kiss of peace. Halik ng kapayapaan. Sa banal na pagdeliver ng isa. At ano yung pinipili natin? Yung kapayapaan na dulot ng aming Panginoong Jesucristo na muling nabuhay, umakyat sa langit at nagpadala ng Espiritu Santo. Kaya bahagi yun na huwag natin kalimutan yung ating pananampalataya. Kaya nga, tama-tama na makita natin yung biyaya na nais ipagkataon sa ating ng Diyos. Yung biyaya ng kapayapaan. Paano natin makakamit ito? No? Sa tulong din yun na tinatawag natin 7 gifts of the Holy Spirit. Lalong-lalo na nawa makita ko natin. Doon sa 7 biyaya ng Espiritu Santo, 4 dito yan. 4 dito yan yung tinatawag natin for the acquisition of truth. Yung 4 sa biyaya ng Espiritu Santo ay para magkaroon tayo ng katotohanan. Kasi magkakaroon na tayo ng kapayapaan at kamanatagan ng kalooban kapag alam natin ang katotohanan. Hindi pwede mamayani tayo sa kasinungalingan. Itong 4 na ito, kaalaman, knowledge. Sana po patuloy tayo magdalawin ng karunungan. Huwag natin sabihin na matanda na ako. Hindi ko na kinakailangan mag-aaral. Hindi, dapat ay patuloy na mag-aaral. Maaari hindi na tayo kasi